Magandang araw mga loves! Sa video pong ito ay hayaan niyong magbahagi ako sa inyo ng konting pahapyaw sa mga nangyari sa aking buhay. Hindi madali ang aking mga pinagdaanan simula nang magkaroon ako ng sariling pamilya. Nagkaroon ako ng 4 na anak. Una po si Kiana. Siya ang aming panganay at sa awa at tulong ng Panginoon Diyos ay naigapang naman namin siya na makatapos sa kanyang pag-aaral. Ang padalawa kong anak ay si Laika. Subalit sa unang pagkakataon ay sinubok kaming mag-asawa nung kinuha sa amin ang aming anak. Nagkaroon siya ng sakit na dengue na hindi niya nakayanan at tuluyan niyang ikinamatay noong taong 2006. Sobrang katatagan ang kinailangan ko sa mga panahong ito sapagkat wala sa tabi ko ang aking asawa. Hindi maiiwasan kapag napapag-usapan to, talagang napapaluha ako. Nakipagsapalaran ng aking asawa sa ibang bansa para sa amin. Subalit ganito ang nangyari. Ang pinakamasakit po ay hindi siya nakauwi at masilayan man lang sana ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Sinubok ng sobra ang katatagan naming dalawa upang harapin ang napakabigat na pagsubok na ito. Subalit kailangang ipagpatuloy ang buhay kahit na may lungkot. Taong 2007 ay umuwi na ang asawa ko upang muli ay magkasama-sama na kami. Noong 2011 ay muli akong nanganak ng isang babae, si Ella, na ang sabi ng iba ay kapalit daw ng aking nawalang anak sapagkat kamukhang kamukha niya. Siya ang patatlo kong anak. Namuhay kaming sama-sama at hinarap ang hamon ng buhay. Sa mga nakalipas na taon, gusto ng asawa ko na magkaroon pa kami ng isa pang anak. At dahil puro na babae ang mga nauna kong 3, baka daw ipagkakaloob na lalaki naman. So, taong 2017 ay nanganak na nga ako sa bunso ko. Ipinagkaloob po ang aming hiling. Lalaki nga siya at siya si RJ. Naging masaya naman kahit mahirap basta't sama-sama kami. Subalit taong 2019, muli kaming sinubok nung sumiklab ang sunog sa naipundar naming tindahan. Walang itinira, kundi mga abo. Walang natira sa mga pinaghirapan. Lupaging tinanaw ko ang mga pangyayari. Nitsupon nga ng aking bunso na si RJ hindi nakaligtas. Luhaan kaming umuwi sa aming bahay. Luhaan akong umiiyak sa aking asawa. Muli na naman kaming sinubok at muli na naman kaming nagpapakatatag. Kasunod ng sunog na iyon ay naranasan naman ng buong mundo ang pandemic na hindi inaasahan. Dito na naman nasubok kung paano kami magiging matatag. Ilang taon din na tinamasa ang hamon ng pandemic. Muling nag-umpisa at kahit paunti-unti na pagkikitaan para sa mga anak. Lumipas ang taon at muling umayos ang panahon. Nalampasan ang pandemic. Sumubok akong mag-apply papuntang Europe sapagkat nandun ang kapatid ko. Pwede siyang mag-invite for family visit. Sa loob ng 1 taon, nag-aayos ako ng mga papel na kailangan at kalahating taon ako naghihintay sa pagdating ng aking visa. Subalit eto na naman. Deny ang aking visa. Gumuho na naman ang aking mga pangarap ng oras na yun. Hindi birong pagod, panahon at salapi ang nasayang sa mahabang panahon. Hanggang saan kami magiging matatag sa mga nararanasang pagsubok. Sobrang negative kami, ang daming bayarin. Yan ang sobrang nagpa-stress at nagpapahina sa akin. Subalit, hindi pwedeng sumuko. Hindi pwedeng titigil ka na lang dahil may mga anak ka na kailangang buhayin. Magpapakatatag pa rin kahit ano pa ang dumating na pagsubok para mapatapos rin naman namin ang 2 pang bata na naasa sa amin. Nagpaalam ako sa asawa ko na makikipagsapalaran muna ako sa ibang bansa para magkatulong kaming itaguyod ang 2 pa naming anak na kailangang makatapos. Sa ngayon, isang grade 8 at isang grade 2 pa ang aming mga anak. Ayaw na kasi niyang umalis dahil hindi na daw niya kaya magtrabaho sa ibang bansa. Gusto daw niyang alagaan si Utoy at makita niya ang paglaki, kaya sabi ko ako muna ang aalis. Kaya ngayon, nandito ako sa Qatar at sa Pinas siya. Nag-umpisa siyang muli ng maliit na kambingan. Patuloy naming haharapin ang mga hamon ng buhay habang magkalayo. Sisikapin laging maging matatag, walang hindi kayang harapin basta't magkaramay kaming 2, kapiling ang aming mga anak.
Dalangin ko lagi sa Panginoon ang patuloy na kalusugan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa munti kong channel. Kahit na matagal ko itong napabayaan dahil sa stress na aking pinagdaanan. Subalit ang naisip ko, hindi ako pwedeng sumuko. Kahit pa konti-konting barya lang ang kinikita dito, subalit ipagpapatuloy ko pa rin ang aking hangarin upang maituloy ito at nang magkaroon ng kaunting kita pagtulong sa aking mga anak. Sana'y patuloy po ninyong i-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa patuloy na panonood. Thank you so much po.